Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli Me Tangere, isang obra na humubog sa kasaysayan. Alamin nyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema o di kaya ay nagkukunwaring walang problema. Isang araw sa tahanan ni Kapitan Tiago. Jesus Maria Josep, maghintay lamang kayo, mga bulagsak. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, napakayaman ng Santiago. Hindi niya alalahanin ang lumasta ng langit. Nakakayabot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala kumpara sa papamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio nakatira. Ayoko sa mga Indio. 2 taon na akong nagtiis at nagdildil ng kanin at saging para sa bayan ng San Diego bilang kora paroko. Ngunit, ilan lamang matanda at Hermanos Terceros ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magandang siya tayo. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang kinalimutan ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Malayong malayo siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman kung hindi kasi saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, sigurado ako, nag-aaksaya ka lamang ng pera pa sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matulog ng hindi nasisiyahan. Mga mahal kong panauhin, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng dating kaibigang si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Nagmula siyang Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang pura ng San Diego, ikinalulugod ko po kayong makitang muli. Ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, Iro. Ngunit, hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw palang nawawalang anak ni Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang ipinagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Marahil at nakilala ko siya at masasabi ko isa siya sa kaganang-galang at karapat-dapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa mga nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Marapati ninyo ang gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na nagpapakilala sa bisita kung wala siyang kakilala. Kinagagala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagala ko kayong makilala. Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng kababaihan ng ating bansa. Sus, kasinungalingan! Marahil ay dala mo rin iyong tinuran mula sa ibang bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan mo. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na rin ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang tila ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang iyong napuntahan, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya,
ay wala na akong naibigan pa bukod ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na rin ang magandang alaala sa bansang iyon. Kung gayoy, isa kang bulag at hangal, Iho. Bakit kailangan mo pang magsayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka rin namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng mga mag-aaral na tanungin mo kahit sino sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang kanyang pakikitungo nung bata pa ako. At mukhang hindi na nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ako ang mga panahong ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Naway tanggapin ninyo ang aking sinsirong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula Europa, kaya't naway maintindihan ninyo na kailangan ko agad lumisan. Pupunta ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin na aking Don. Ngunit mahalaga ang aking kakatagpuin ngayon. Muchas gracias sa inyong hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka nawa ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita nyo? Minsan ay napakasama ng pagiging bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa. Lumalaki ang ulo at itinuturing na ang sarili ay mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Si Ibarra'y lumalakad, na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binandok. Binata, mag-iingat ka sa iyong lihim na kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Pagpatawad ninyo, sa wari ko ay naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako, o kahit ang aking ama, sa mga lihim na kaaway. Sa sobrang kapanatagan ay siyang magdadala sa atin ng kapanghakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael Ibarra, ay di siya makapaniwala na meron siyang lihim na kaaway. Ngayon na alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalakan na magsabi sa aking ama sa mga nangyari sa kanya. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? May isang alteryero na nangongolekta ng isang tributo ay isang mangmang at hindi marunong magbasa. Ginoo, maaari mo bang basahin ang nilalaman ng sulat? Pag silayas kayo sa dinaran ko, kung ayaw niyong makulong sa kwartel. Talaga ba? Papakulong mo kami. Basahin mo muna to. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa kasi mas matalino ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Mga lapas tayong bata. Maawa ka sa mga bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makialam dito, tanda. Iyan ang nararapat sa'yo. Nakita iyon ng mga tao. Sinakluhan nila ang artilyero at naidala ito sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay din ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama na si Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway, kasama na dito si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan ang kanyang ginawa sa tribunal. Ngunit, inakusahan siya sa iba pang kasalanan na hindi siya ang may gawa. Lumipas ang ilang taon at hindi pa nalalaman ang tunay na may sakdal sa kanya. Naroon siyang kasama sa ilang himagsikan ng mga tulisan. Nakamkam ng mga bukid, isang erehe at filibustrismo, nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid. Nagtatakbo ng mga liham at larawan sa isang binitay na pari, at marami pang iba. Nagusot ng mga gusot ang usapin, sa wakas ay umiraw din ang katwira. Mapapalaya na siyang muli dahil sa kawalang ebidensya ng mga parata. Ngunit, sa kasibaang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan.
Patawad, Senior Ibarra. Ngayon ko lamang nalaman ang tunay nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit na nangyari sa aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi mo ng iyong alam tungkol sa mga nangyari sa aking ama. De nada, Senior Ibarra. Nagpaalam ng dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang Teniente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago. Isabel, nabusog kaya ang mga bisita? Oo naman, Santiago. Sa dami pa naman ang inihanda natin ay malabong nabitin pa sila rito. Sayang at umalis agad si Ibarra. Ama, O siya, may iwan ko na muna kayo at mag-aasikaso na ako sa kusina. Ama, may bumabagabag po ba sa inyo? Wala naman, Iha. Nagpapasalamat lang ako. Ngunit mas masaya sana kung buhay si Pia. Huwag na po natin balikan ang nakaraan, Ama. Oo, Clarita. Nagpapasalamat ako na ikaw ang aking anak. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko pong makausap si Maria Clara. Halika, tuloy ka. Narito siya sa loob. Maswerte ako at napagkasundo tayo ng ating mga magulang. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Ikaw lang ang aking iniibig. Hindi ko kayang maniwala na hindi mo nagawan tumingin sa iba. Walang iba kundi ikaw, Maria Clara. Kinaumagahan, aalisin na Tia Isabel at Maria Clara na makasalubong nila si Padre Damaso na papunta sa kanilang bahay. Magandang umaga, Isabel, at magandang umaga, Maria. Saan ang iyong punta? Sa bieteryo po, Padre. Magandang lakad. Tuloy na po. Bueno, mag-ingat kayo. Magandang umaga, Padre. Magandang umaga, Santiago. Halika't pumasok. Halina, tumupo muna tayo, Padre. Padre, ano ang inyong kailangan? May mahalagang sasabihin ako sa iyo, Santiago. Naintindihan ko, Padre. Siguraduhin mong susundin mo ang mga sinasabi ko, Santiago. Samantala, sa San Diego, ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Pare, ibang hukay naman tayo. Bago tong nahukay natin. Pare-parehas naman silang bagong libing. Pare, ayoko dito. May dugo ang ulo at nakakatakot pa ang buhok. Masaya lang nga masyado eh. Yung ginawa ko, 20 araw pa lang naililibing. Madilim doon, umuulan, namamatay pa ilaw ko. Grabe ka naman, bakit mo ginawa yun? Inuntas ng kurang malaki, pinalilibing sa libingan ng untik. Dahil malayo, iniwan ko na lang sa ulan. Tama na, siguradong hindi ako makakatulog mamayang gabi. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao.
Alam mo ba kung nasaan ang buntod ng aking ama? Opo, senyorita. Tinamnan ko po iyon ng Adelpha at nilagyan ng malaking krus. Kala ko ba alam mo? Alam ko po talaga. Pero parang nawala po rito. Ayun po! Doon siya nakalibing. Magtanong ka sa sepulturero. Walang galang na po. Bakit po sinunog ang malaking krus sa puntod ni Don Rafael Ibarra? Pinasunog po ng kurang malaki. Bakit sinunog ang baki ng aking ama? Inutos pong ilibing sa libingan ng mga inchik. Pero dahil malakas ang ulan, iniwan ko sa ilog. Ikaw ba gumawa ng kalapastangalan sa aking ama? Wala akong alam sa sinasabi mo. Si Padre Damaso ang pinalitan ko. Samantala, sa harap ng altar ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Crispin, please kang mabuti dyan. Magpahinga naman tayo, kaka. Pagod na ako. Mga pasaway na bata. Ikaw, Basilio, magumulta ka. At ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo na ibabalik ang gintong ninakaw mo. Wala po akong ninakaw. Sasagot ka ba? Crispin! Kaka, huwag mo iwan. Siguradong magugustuhan nito ni Crispin at Basilio. Iniluto ko ang kanilang paboritong tawilis at tapang baboy ramo. Pagtabi mo ako ng isang reales. Asus Mariosep, anak! Anong nangyari sa'yo? Tumakas ako sa kumbento. Naiwan si Crispin. Kawawa naman ang kapatid mo. Hamo bukas na bukas ay kakausapin ko ang kura. Crispin, tumigil kayo. Huwag siya saktan. Kuya, tulungan mo ako. Inang, ayoko na pong magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin bukas. Magkatrabaho na lamang ko para sa atin. Oo anak, matulog ka na. At bukas na bukas ay pupuntahan ko siya. Kinaumagahan, maagang namita si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Tao po! Tao po! Magandang araw po. Sino ka? Ako si Sisa. Ina ni Crispin. May dala po akong gulay para sa kura. Sige, akin. Maaari ko po bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon, maaari ko po bang makita ang aking anak na si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio po ay nasa aming bahay, ngunit si Crispin po ay naiwan dito. Gusto ko lamang po makita ang aking anak na si Crispin. Maiwan nga siya, ngunit umalis rin siya pagkatapos na magnabang ng nararamdaman. Alam mo, maswerte ka, mabuti kang asawa. Ngunit masama ang iyong anak gaya ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka mas ihahigtan pa na ng kanyang mama. Baka alam ng kura kung nasaan ang aking anak. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kura. Doon ka sa lansangan. Alis! Lisa, tao po. Lisa, tao po. Bakit kaya may gwardiya sibil sa bahay ni Sisa? Ano na naman kaya ang ginawa ni Pedro? Tao po. Lisa. Tao po. Ano po yon? Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga batang magnanakaw? Opo, ako si Sisa, pero hindi sila magnanakaw. Huwag kang magmamangan. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nakataas ang nakakatanda. Nasaan ang mas bata? Hindi ko po alam. Hindi pa siya umuwi mula kahapon. Kung gayon, ikaw ang isasama namin. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat di mo tinuturuan ang iyong mga anak. Wag po! Wag po! Dinala ng mga gwardiya sibil si Sisa sa kwartel at ikinulong. Nakarating ang balita sa Alperes. Ang kasalanan ito ay kasalanan ng mga kura. Pakawala ng bihag.
Kung gusto ng mga kurang nawawalang ginto, sabihin mo manalangin sa kay San Antonio. Si, Senior Alvarez. Oh, makakalaya ka na daw. Wala nang may papakain sa'yo dito. Mabilis na tumakbo si Sisa papalayo sa kwartel habang umiiyak. Hinahanap niya pa rin ang kanyang mga anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Inang! Inang! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Mga mahal kong anak! Nasaan kayo? Ah! Kayo puno! Nakita niyo ba? Hangin! Wala! O Diyos ko! Ayokong kasama ang kura. Bakit? Pakiramdam ko'y binabantayan niya ang bawat kilos ko. Nakakatakot ang mga tingin niya. Ang lamig na hangin dito sa labas. Hindi ba kayo natatakot na mag-ari? Para patunayan na wala akong galit, tatanggapin ko ang iyong imbitasyon. Maria Clara, kantahin mo naman ang kundiman. Ayokong umawit. Napilit din si Maria Clara. Tahimik ang lahat sa kanyang kanta. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. May buhaya! Napatay ang buwaya sa huli. Utang ko ang buhay ko sa inyo, Senyor Ibarra. Walang anuman. Ano nga ulit ang iyong ngalan? Elias ho, Senyor. Sa susunod, huwag ka nang maging mapusok. Gracias, Senyor. Nang sumunod na umaga, si Ibarra humingi ng payo kay Piloso Potasio. Bakit po kayo nagsusulatang hieroglipika? Ito ay para sa inaharap. Ang kasalukuyan hindi pa halaga ng aking mga sinulat. Ngunit ang mga susunod na henerasyon ay maiintindihan ito. Nais ko pong magpatayo ng paaralan. Sa mahusay na layunin Crisostomo Ibarra. Ngunit ikaw ay mag-iingat. Sapagkat sa panahon natin ngayon, kailangan mo makipagtulungan sa mga kura at sa mga may kapangyarihan upang ikaw ay magtagumpay. Hindi ko po nais simukod sa kanila. Kung gayon, ikaw ay mag-ingat at paghanda ang iyong kapahamakan. Niniwala po ko na kabutihan ng mananaig. Maraming salamat po sa inyong payo. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nang sumunod na araw, Marami kang lihim na kaaway. Kailangan mag-ingat ka. Sayang ang buhay ng taong madilaw. Siya'y baluktot na sistema. Lagi kang maganda, Senyor. Maraming salamat sa inyong tulong. Lagi akong narito para sa iyo. Paalam. ilang araw na ang lumipas pagkatapos magawa ang buong paaralan. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Pinuri lamang ni Ginoong Ibarra ang mga tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya.
walang silbi ang arkitekto. Ako ang gumuhit ng plano ng simbahan. Hindi kailangan ng eksperto sa paaralan. 4 na pader at bubong lang iyan. Ngunit higit pa doon ang paaralan ni Ginoong Ibarra. Magbabayad ang lahat. Ang ama ng ulupong ito, ngayon pa lamang ay nagdurusa na sa bilangguan. Walang sino man ang may karapatang lumagstanganan sa aking ama. Isa kang demonyo? Marapat ka nang mamatay! Huwag, senyor! Huwag mo dungisan ng iyong mga kamay. Magdasal ka na, Padre. Alamin natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa iyong ugat. Huwag, Crisostomo. Para sa akin ay patawarin mo siya. Sa opisina ng Kapitan General. Kamahalan, nais kayo makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Ang nakaalitan ni Padre Damaso, papasukin. Huwag kang mag-alala. Habang ako ang namamahala dito, hindi ka magagalaw ng mga pari. Saka kausapin ko yun ang arkopispo para sa iyong ex-komunyon. Maraming salamat, Kamahalan. Naipakita ninyo ang inyong karangalan. Maraming salamat din. Madami pa akong gagawin, Sr. Ibarra. Paalam, Kamahalan, at salamat muli. Alkalde, ihahabilin ko sa iyo si Sr. Ibarra. Suportahan mo siya sa kanyang mga gagawin. Isusunod, Kamahalan. Sa bahay ng Alperes, madalas nakaupo si Doña Consolacion sa azotea sa tabi ng bintana. Ipatawag mo ang umaawit na iyon. Masusunod po, Doña Consolacion. Hindi na po siya, Doña Consolacion. Vamos, magkanta ikaw. Guardia dile, ella sa mujer ko kanta Tagalog. El no me entiende, no hace falta ser español. Ako'y anak ng dalita at Tumigil ka, huwag ka kumanta. Nahahapi sa akin ng awit na yan. Ikaw, lumayas ka. Baila, baila, baila. Ngayon, ikaw naman ang sumayaw. Baila, India. Baila, baila, condenada, salbahe. Guardia Sibil, dalhin ang balon na ito kay Marta. Bigyan siya ng bagong damit. Gamutin, pakainin, at bigyan ng maayos na higaan. Bukas ay dito sa bahay ni Ginoong Ibarra. Masusunod po. Dumating si Dr. Tiburcio de Espadaña, ang kanyang asawang si Doña Victorina, at si Linares sa bahay ni na Kapitan Tiago. Kumuha nga kayo maligamgam na tubig at puting tuwagan. Masusunod po, senyorita. Ipinapakilala ko si Don Alfonso Linares na Espadana, inaanak na kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng ministro. Mabuti at nakapasyal kayo rito. Kakaalis lang ng Kapitan General.
Napakito ang Kapitan General kasi nungalingan. Sayang, pamahagaan siguro ang pagkakasakit ni Clarita. Alang-alang lamang sa inyo, gagamutin ko si Clarita. May sakit, ngunit mapapagaling. Likin, gatas, at harabe de altea sa umaga, at 2 pildoras de sinaglo sa gabi. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang loob. Nilapitan ni Padre Damos si Maria Clara. Hinawakan ng kamay nito at pulong na lumuluha. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Magandang araw po, Padre. Pinapakilala ko po si Linares at may dala po ako liham para sa inyo. Ikaw pala ang inaanak ni Carlicos. May liham siya ukol para sa'yo. Pero hindi pa kita nakilala. Hindi ka pa isinisilang nung ako'y umalis sa Espanya. Ihahanap kita ng trabaho at asawa. Marunong ka ba magbasa at sumulat? Ako po'y nag-aaral ng pagmanananggol sa Universidad ng Central. Hindi ko akalain. Huwag kang mag-alala. May babae ako para sa'yo. Hindi po ako nagmamadali, Padre. Halika. Kausapin natin sa Santiago. Sa gubat sa Batangas, si Elias ay nakipag-usap kay Kapitan Pablo. Huwag natin pairalin ng dahas, Kapitan. Maaari tayong tulungan ni Senyor Ibarra upang mailapit ang ating hinaing sa Kapitan General. Isang mayaman, mahirap magtiwala sa kanila, Elias. Karaniwan sa kanila ay walang iniintindi kundi sariling kapakanan. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kung magtagumpay ako, maiiwasan natin ang karahasan. Kung hindi, ako'y susunod sa inyo. Pakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang binanas. Magpadala kayo ng tao sa San Diego sa loob ng 4 na araw. Sasabihin ko ang sagot ni Senyor Ibarra. Kung magtagumpay, magkakamit tayo ng hustisya. Kung hindi, ako ang unang babagsak. Maghihintay ako sa iyo, Elias. Sana'y magtagumpay ka para sa kapayapaan. Lucas, mas malaki ang iyong mapapala kung sasangayon ka. Ako ang bahala, walang makakaalam. Sa sabungan, kinausap ni Lucas ang magkapatid na Bruno at Tarsilo. Pumapayag na ba kayo? Hindi, delikado ang inyong binabalak. Ngunit Lucas, paramin mo kami kahit kaunting pera. Hindi sa akin ang perang iyon. Inilaan ito ni Senyor Ibarra sa mga sasali lamang. Tatanggapin ba natin? Pero magkano ang matatanggap natin? 30 piso bawat isa, 10 piso sa bawat maaaya, at 100 naman kung magtatagumpay. Mayaman si Senyor Ibarra. Payag ako. Ako rin. Sa tanghaling tapat, naglakad ang mag-asawang de Espadaña. Mga punk na bahay, mga walang galang na mga tao, hindi nakakagulat kung bakit nililibak sila ng mga praile. Nahihingi ito ba sa akin? Hindi na mag-iskandalo, nakakaina. Tumahimik ka. Ako maiinggit, dyan sa kulot kong buhok. Baba ka rito, walang galang. Nabandera ka lang naman ng asawa mo. Gusto mo ba ng gulot daw niya, Gustera? Tumigil kayong dalawa, nakakahiya. Bili mo ang asawa mo ng disenteng damit. Ikaw ang bumili ng asal. Mga edukado, pero parang hayop. Pagsisisihan nyo ito. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Parehas pala kayo ni Ibarra na naglakbay sa ibang bansa.
Oo, ngunit mas marami siyang narating. Linares, hamunin mo ang Alperes. Bakit po? Nilibak nila kami. Kung hindi mo siya hahamunin, sasabihin ko ang tunay mong pagkatao. Ano ang iyong nais, Doña? Ipakasal si Maria Clara kay Linares. Mawalang galang na ho. Aalis muna ako. Sa bahay ni Alperes ay dumating si Padre Salvi para may ibalita. May magaganap na pag-aalsa mamayang gabi. Isa sa mga alsa nagbanggit ng pangalan ni Crisostomo Ibarra. Ginoong, alisin niyo lang yung pangalan sa usapan, pero dapat kang makatakas. Paano si Maria Clara? Mas mahalaga ang buhay mo. Akin na Giro, tutulungan kita. Paalam, Ginoo. Tumating si Ibarra sa bahay, ngunit naputol ang katahimikan sa sunod-sunod na putok ng baril. Magandang araw po sa inyo. Wala nang panganib. Si Ibarra ay bumalik sa bahay niya, ngunit hinarang siya ng mga gwardya sibil. Hinuhuli ka namin sa ngalan ng hari ng Espanya. Bakit? Kailangan ko itago ang mga ebidensya. Habang nagiigting ang tensyon sa kwartel, bumuhos ang galit ng Alperes kay Tarsilo. Ikaw, Tarsilo, anong ipinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakayan ng kwartel? Wala, ginawa lang namin yun para sa aming amang pinatay nyo. Hanapin nyo ang mga kasama nyo. Ihunog namin sila sa bangin. Doon sila mabubulok. Kilala mo sila? Sagot! Patayin nyo kung tunay kayong Kristiyano. Sa bahay ni Kapitan Tiago, ang kasal ni na Maria Clara at Linares ay naging usapan. Kapitan Tiago, dapat na talagang may kasal si Maria Clara sa tisa ko si Linares. Hindi ba at ayun ang usapan? Tama ka, Doña. Maghanda tayo ng granding fiesta para sa kasalan. Hayaan mo na siya. Siguraduhin lang na matutuloy ang kasal. Sa tahimik na tagpo sa azotea, muling nagtagpo sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Dumating ako para tuparin ang aking pangakong paligayahin ka. Hindi ko magagawa dahil hindi ako tunay na anak ng aking ama at napilitan akong ipagpalit ang mga liha mo upang itago ang sikreto ng aming pamilya. Isa kang Anghel Maria. Paalam, Crisostomo. Sa bangka, si Ibarra at Elias ay naghahanda sa pagtakas. Maraming salamat sa iyo, Elias. Kung hindi dahil sa iyo, ay wala akong pag-asang makaligtas. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ibarra. Ang ginagawa ko ay para sa bayan at para sa tulad mo nangangarap ng pagbabago. Saan tayo tutungo? Sundan natin ang ilog papuntang lawa. Doon tayo maghiwalay para malito ang naghahanap sa atin. Subalit hindi ko nais mapahama ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Mas mahalaga ang buhay mo. Lalo't mas malaki ang may tutulong mo sa bayan balang araw.
Naglalayag sila sa ilog. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang tensyon. Tahimik lang, Ibarra. Huwag kang magingay. Maririnig nila tayo. Naririnig ko sila, malapit na sila. Ako ang harap sa kanila. Kailangan mong magtago. Hindi kita iiwan. Kailangan mo. Ang buhay mo ay mas mahalaga kaysa sa akin. Kung may mangyari man sa akin, tandaan mong ipinaglalaban ko ang bayan at ang hinaharap nito. Habang sinusubukang iligaw ang mga gwardya, tinamaan si Elias ng bala. Ginoo, ano nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala sa akin. Tulungan mo ako mapunta sa ilalim ng punong balete. Ginoo, mauna na po ako. Maria Clara, ito na ang aking huling paglilingkod sa bayan. Sana'y maging malaya ang Pilipinas balang araw. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Magiliw na halik sa tuwing umaga, sa punso'y pumupunang irog ng ina. Pagising ng bunso, may ngiti sa mata, sa leeg ng hirang ikakawit na. Tamis ng paggabay ng dahil sa bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Sa walang bayang ina at pagsinta, sa walang